Hey, good morning mga kapatid. Today is Saturday, September 20, 2025 at muli sa ating God's Morning ay tayo po ay dadako muli sa ating daily devotion at ngayon naman po pag-uusapan natin ang talata mula sa Philippians 2 verse 5 at pamagatan po natin itong the mind of Christ. Embracing humility in self-centered world. At yun po sa ating pagpapatuloy, muli tayo ay sasamahan na aking partner para sa pagbabasa ng talata at tayo po ay pangungunahan niya sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Philippians 2 verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, tunay nga makapangyarihan mo sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagtitipon ngayon upang magpag-aralan ng iyong banal na kasulatan. Dalangin po namin na buksan mo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami maging bukas sa iyong mga aral at maging handa na baguhin ang aming buhay ayon sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, sabi nga dito, ang kaisipan, katulad ng ating Panginoon Kristo, napakahalaga po ng ano nga ba ang nasa isip, laman ng isipan natin, laman ng puso natin, dito sa ating talata ngayon ay napakahalaga ng kung ano ang nasa isipan natin. Kaya nga po, ito ay isinulat ni Apostol Pablo at ang sulat na ito po ay para sa mga taga-Pilipos habang siya po ay nakakulong. Ang Pilipos ay isang importanteng syudad sa Macedonia at ang church doon po ay isa sa mga unang churches na masasabi po nating itinatag ni Apostol Pablo sa Europe. Mahalaga na makita po natin ang pagpapahayag na ito. At ito makikita natin na kung ano ang pagmamahal. Makita natin dito na mahal na mahal ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos dahil sa kanilang suporta at pagiging tapat sa kanya. Sa sulat na ito, inihikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos na magkaisa at magtulungan sa isa't isa. Alam ni Apostol Pablo na may mga problema sa loob ng church, tulad ng hindi pagkakasundo o pagkakasundo-sundo, at yung pagmamataas. Kaya naman isinulat ito ni Apostol Pablo, itong Philippians 2 verse 5, para bigyan diin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pag-ibig sa isa't isa. At ang Philippians ay isang personal at encouraging na sulat na nagmumula po sa ating buting apostol. Hindi ito, sabi nga, ay doctrinal treatise, ibig sabihin po yung theology, kundi isang pastoral na payo sa isang church na malapit sa puso niya. Gusto ni Apostol Pablo na magkaroon ng unity at harmony sa church. Na dito po nakita niya na ang pagiging makasarili at pagmamataas ay sumisira sa kanilang samahan. Sabi nga po yung Philippians 2 verse 6 hanggang 11 ay madalas na tinatawag na
Christ hymn. Ito po ay isang magandang tula na naglalarawan ng pagpapakumbaba ni Kristo at mula sa kanyang pagiging Diyos hanggang sa kanyang pagiging tao sa kamatayan sa krus. At ito pong Philippians 2 verse 5 ay nagsisilbing introduction sa hymn na ito na nagbibigay ng context para kung paano dapat tayo mag-isip, kumilos bilang mga Kristiyano. Tunghayan po natin ang hymn na ito mula naman po doon sa susunod na talata, doon sa verse 6 hanggang 11. Kaya't siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang aliping. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y naging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. 9. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. At ganun, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. 11. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay nagpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Amen. So, yun po, doon pinakita ho doon itong hymn na ito, na nagbibigay ng sabi nga ay context para sa kung paano dapat tayo mag-isip at kumilos bilang mga Kristiyano. Ito po ay bahagi ng isang mas malaking argumento ni Apostol Pablo tungkol sa pagkakaisa, pagpapakumbaba at pag-ibig sa isa't isa. Parang sinasabi niya dito, kung ang Diyos ka siya ay Diyos na. Pinili niyang makisalamuha sa tao, para sundin ang kalooban ng Diyos Ama, At sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang halimbawa, maaari po nating lampasan ang ating mga pagkakaiba-iba at maglingkod sa isa't isa ng may kagalakan at pagmamahal. Dito po sa ating tinatalakay ngayon sa Philippians 2 verse 5, so sabi nga doon sa Amplified Version, have the same attitude in yourself which was in Christ Jesus. So, ibig sabihin, we need to look to Him as our example in selfless humility. Ito po isang malinaw na utos para sa atin na mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, dapat nating tularan ang pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa pagpapakumbaba. Hindi lang basta pagiging mahinahon, kundi isang radikal na pagbabago ng puso at isip na nagpapakita ng pagiging di makasarili gaya ng ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa kanyang salita, have this same attitude doon sa unang bahagi. Dapat magkaroon po tayo ng parehong disposisyon, layunin at pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman natin kayang lampasan si Kristo, o mapantayan man lang, hindi. Pero yun ang ating reference. Sabi nga, kung ang magiging reference natin ay ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakamali. It is a call to internalize His values. Panawagan po sa atin ito para ilagay natin yung value natin doon. Sabi nga, which was in Jesus Christ. Ating Panginoong Hesus, ang ultimate example. Sabi nga, tingnan natin ang kanyang buhay. Paano po siya naglingkod, paano siya nagpakababa at nagsakripisyo para sa iba. Makikita natin doon, it's a self-humility. Ito yung susi. At ito yung ninanais ng Panginoon na lakaran natin. At hindi po ito yung
pagpapanggap lang, kundi tunay na pagtanggi sa sarili para sa ikabubuti ng iba. Dali lang ho ha. Lagyan ko lang ho ng konting liwanag at parang madilim. Yan. Ano po? Yan. Kaya nga po, kung ating titingnan, sa ating buhay, marami pong misunderstanding o misconception tungkol sa humility. Even sa loob ng Christian community. Minsan, yung tinatawag na humility is minsan naisip natin is a weakness. Minsan iniisip natin ang pagiging mapagpakumbaba ay pagiging mahirap o walang paninindigan. Pero ang ating Panginoong Hesus ay, sabi nga po natin, ay malakas at matapang. Pero pinili niyang maging mapagpakumbaba. Ano nga ba ito? Sabi nga, true humility is strength under control. Kung kaya nating magpakbaba, ibig sabihin, kaya nating kontrolin yung ating buhay. Sabi nga, true humility is a strength under control. Imaginein mo, kaya mong pigilan yung galit mo, kaya mong pigilan yung authority mo, kaya mong pigilan yung lakas na meron ka. Wow, this is different thing. Sabi nga sa atin ng Proverbs 16 verse 32. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Amen. Mas mahalaga ang pagiging mapagpasensya at may pagpipigil sa sarili kaysa sa pagiging isang malakas na mandirigma. Ang pagkontrol sa sarili ay isang anyo ng lakas. Ang taong mapagpakumbaba ay may kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon at reaksyon, na mas mahirap gawin kaysa sa pagpananakop ng isang lungsod. Sabi nga po doon sa talata. Sabi rin sa ating ng ating Panginoon Kristo, sa Matthew 5 verse 5. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen. Yun. Grabe, Yun po ang isang aral na ating Panginoon Kristo na pinakita niya doon sa Beatitudes, mapalad daw, blessed are those who meek, ang mga meek o maamo ay hindi nangangahulugang mahina. Sila ay may lakas ng loob, pero pinipili nilang maging mahinahon at mapagpakumbaba. Sila ang mga taong may kontrol sa kanilang sarili at hindi nagpapadala sa galit o paghihiganti. Sila ang magmamana ng lupa. Hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa kanilang pagpapakumbaba. Sabi rin sa atin ng James 3 verse 13, patungkol dito sa humility. Sino sa inyo ang marunong at mapangunawa, ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng mapagkumbabaan at karunungan. Yes. Yan ang sabi nga doon, ang tunay na karunungan ay ipinapakita sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at mga gawa na may pagpapakumbaba. Kaya nga po yan, lahat ng bagay na yan, bago tayo magsalita sa ating kapwa, ay tingnan mo muna, kumusta ba ang testimonya ng buhay mo? Ano nga ba ang testimony ng buhay mo? Ang taong may karunungan ay hindi nagmamayabang o nagpapakita ng kanyang galing. Sa halip, siya ay naglilingkod sa iba ng may pagpapakumbaba na nagpapakita sa kanyang tunay na lakas at kontrol sa sarili. Sabi nga rin sa atin ng ni Apostol Pedro do sa 1 Peter 5 verse 5 and 6. 1 Peter 5, huling bahagi. Verse 5 and 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon.
Amen. Oo. Dapat po tayong magpakumbaba sa isa't isa dahil hmm? Okay? Dahil sa kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Ngunit, no, sabi nga, binibigyan niya ang mapagpakumbaba. Kaya't magpakumbaba tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon Diyos upang itaas po niya tayo sa takdang panahon. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagiging sunod-sunuran, no, kundi pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang plano. Ito po ay lakas na nagmumula sa pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Punta naman tayo doon sa ikalawa. Sabi nga po, ito yung misconception ng humility as self-depreciation. No? O yung hindi rin, makikita po natin dito na hindi rin tama na laging sinasabi na wala kang kwenta. Walang kwenta ang buhay ko. Parang ganun. Sabi nga po, that is false humility. No, it's a false humility ito. Ang tunay na humility ay ang pagkilala sa iyong mga talento at kakayahan, pero ginagamit mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa paglilingkod sa iba, hindi para sa sarili mong kapakanan. No, kaya nga po yung kung meron tayong gift ng paglilingkod, no, sabihin natin kung may gift tayo sa music ministry, kung may gift tayo sa pagsasalita, kung may gift tayo sa anumang bagay, paglilinis, anumang pwede nating gawin sa kapwa natin o pwede nating maitulong, gamitin natin. No? Sabi nga po, minsan, ako'y simpleng, pero yung pala naman, ang galing-galing mo. No? Pero sabi nga ay minsan nagiging false humility kasi minsan ginagamit mo na yung pagyayabang, no, para ipahiya minsan yung ibang tao. For example, pwede natin isa. Okay. For example, halimbawa, varsity ka ng badminton. Ano natin? Badminton. Tapos sa mga kalaro mo, mga beginner, no? Tapos niyaya kang maglaro. Sabihin mo naman, ako hindi ko marunong yan, no? Pero lumilipad ka. No? O kaya volleyball, no? That is false humility, no? Minsan, siyempre, expectation sa'yo, hindi ka rin marunong. Parehas lang. Tapos biglang papaluan mo ng ganon. So, parang pinapahiya mo na rin yung kapwa mo noon. No? Kaya nga po, yan. No? Yan ang isang misconception natin. At sa buhay nating isang Kristiyano, kung meron tayong gift, hindi naman natin dapat ipagyabang. Kapatid, sige, tingnan natin. Tulungan kita sa bagay na yan. Kung meron man ako may tutulong. No? Yun yung sinasabi sa atin. Ano pa ito? Minsan yung humility as passivity. No? Ibig sabihin po ng humility ay maging passive o hindi kumikilos. Minsan, dahil sa sobrang humble niya, wala na siyang ginagawa. Hindi po yun ibig sabihin ng humility. Now, si Jesucristo ay aktibo, no, sa kanyang ministry. No? Siya po ay nagturo, nagpagaling, at naglingkod. No? Ang humility ay nagmo-motivate sa atin na kumilos pero may tamang puso at intensyon. Ibig sabihin, ano nga ba yung intensyon natin? Kaya nga po, this is the mind of Christ. Pag sinabi po natin ito na mind of Christ, ano ba yung gagawin ni Kristo at nakikita natin? Kaya nga po sa buhay natin ito, what is the mind of Christ? Makikita natin, we are blessed to be a blessing. Ibig sabihin kung ano yung pinagpala at bakit tayo pinagpala ng Panginoon upang tayo ay maging pagpapala sa ibang tao. At ito yung pagpapakita ng humility na nagmo-motivate sa atin na kumilos pero may tamang puso at intensyon. Ibig sabihin, nandun sa tamang intensyon. No? Significant sa atin, no, ng talatang ito. Sa panahon ngayon na puno tayo ng self-centeredness, no, napakalaga po ng talatang ito. Philippians 2 verse 5. At ito po ang ilan sa mga dahilan. Una, bakit po natin kailangan ito? Countercultural. No? Ang mundo po ay nagtuturo na dapat unahin ang sarili, maging number one, at maging successful sa lahat ng bagay.
Pero ang pag-iisip po ng ating Panginoong Kristo ay kabaligtaran nito. Sabi nga, it challenges us to live differently. No? Kaya nga po sa buhay natin, nakikita natin yung pagiging servant leader. No? Yan po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano pa? Yung relationship building. Ang humility ay nagpapabuti ng ating relasyon sa iba. Kapag hindi tayo nagmamataas at handang maglingkod, mas madali tayong makipag-ugnayan sa ibang tao at bumuo ng healthy relationship. No? Ano pa? Witnessing. No? Ang ating pagpapakumbaba ay nagiging saksi sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Kristo. No? Kapag nakikita nila na iba tayo sa mundo, mas magiging interesado sila sa kung ano ang meron tayo. Kaya nga po tayo nagiging living Bible sa kanila. Bakit? Yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, tayo po kanilang binabasa. Kaya ngayon testimony natin, makikita doon. Kaya bakit maraming hindi pa rin nakakasunod? Kasi nga, hindi nakikita sa pamumuhay natin. Ano pa? Personal growth. Ang pag-embrace natin o yung pag-embrace natin sa mind of Christ na ating pinag-aaralan ngayon ay nagdadala sa atin ng personal growth at transformation. Nababago tayo. Binabago tayo nito. Kapag sinusunod natin ang salita ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang mga tagubilin, ano po, nakakaroon ng transformation ng buhay natin. Sabi nga, it helps us become more like Jesus every day. Kaya nga po yung ating pagsunod sa ating Panginoong Kristo, it's everyday life, hindi lang tuwing linggo. No? At ano pa? Ito po yung combating pride. No? Yung paglaban sa pride. Again, pride is dangerous thing. No? Sabi nga, humility keeps us in check and remind us that everything we have comes from God. No? Lahat yan. Isusulit po natin sa Panginoon. Ano yung meron tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Mga bagay sa ating paligid. Nakikita at hindi. Lahat po yan isusulit natin sa ating Panginoon. And we need to fight yung pride na meron tayo. Yung pagmamalaki. Mga kapatid, dito po ako magtatapos sa ating talakayan at sa mundong ito na puno ng kompetisyon at paghahangad ng pansariling tagumpay. Ang utos ni Apostol Pablo dito sa Philippians 2 verse 5, no, ay magkaroon kayo ng kaisipang tulad ni Kristo Jesus. Ito po ay isang makapangyarihang hamon, no? Isang hamon sa ating lahat. Hindi ito simpleng paalala, kundi isang radikal na panawagan. Sabi nga po doon, baguhin ang ating puso, isip, at ugali upang tumugma sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo at kababaang loob. Ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo ay hindi tanda ng kahinaan. Sa halip, ito ay lakas na kumukontrol o tulad ng pagpipigil ni Moses, ang katapangan ni David, at ang pagtitiwala ni Maria. Ang ating Panginoong Hesus mismo bilang Diyos ay nagpakababa po, no? Hanggang kamatayan sa krus. No? Sabi nga doon sa Philippians 2 verse 8. Sige po, basahin natin po yun. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Imagine natin, konting flashback lang. Ang pagkamatay sa krus nung panahon na yon ay kahihiyan. Kasi lahat ng kriminal at mga sabi nga natin magnanakaw. Imagine niyo ang katabi mo ay dalawang magnanakaw. Ikaw na walang kasalanan, itinabi ka sa magnanakaw. Parang ganito lang. Sino ba yung magnanakaw? Who's the thief? That is Satan. Represent as Satan. No. Pero dalawa sa magnanakaw na yon ay nag-repent. Di ba? Kumilala sa ating Panginoon. He believed that Jesus Christ. At isa doon ay naligtas at isa doon ay napahamak. No? Sa buhay natin, parang ganito rin sa atin. Tayo ay kasama ng ating Panginoong Kristo. At ipinakita niya ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyon o kapangyarihan, kundi
sa pagtanggi sa sarili at pagtalikod sa iba. Sa ating panahon, ang pagpapakumbaba ay maaring maging una, sandata, laban sa inggit at pagmamataas. Ano pa? Pundasyon ng tunay na pagkakaisa sa pamilya, sa ating church at sa lipunan. Pwede rin po itong maging saksi sa mundo ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapakita na siya ay buhay at pwede kanyang baguhin. Huwag nating kalimutan, ang Diyos ang siyang kumikilos sa atin. Sabi nga doon sa Philippians 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Hindi natin kailangan magpakumbaba sa sarili nating lakas. Sa halip magtiwala tayo na ang Espiritu Santo ang magpapalago sa ating puso. Ang puso na katulad ng ating Panginoong Hesus. Isang pusong handang magmahal ng walang kondisyon, magpatawad ng buong tapang, at maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Kaya ngayon, saan man tayo dalhin ng buhay, maging tayo man ay nasa ating pamilya, sa trabaho, sa bahay, o sa komunidad, tandaan natin, ang pag-iisip ni Kristo, the mind of Christ, ay hindi optional para sa Kristiyano. Ito ang ating identity. We have the mind of Christ. Magsilbi tayo ng may kagalakan. Magmahal na walang pag-iimbot at manatiling mapagpakumbaba sa harap ng Diyos as sino mang tao. Mga kapatid, sa huli, ang mga nagpapakababa ang itataas ng Panginoon sa kanyang takdang panahon. Sabi nga rin sa atin doon sa binasa natin kanina sa 1 Peter 5:6. Maging inspirasyon tayo sa mundo ito. Isang buhay na sumasalamin sa pag-ibig at kababaang loob ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ang lakas ng Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nasa kanyang sariling kakayahan, kundi sa kanyang pagpapasailalim o pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Again, mga kapatid, purihin natin Panginoong Diyos. At ngayon naman ay pakinggan natin ang refleksyon ng aking partner sa umagang ito. God's morning, mga kapatid. Ito po ang take up ko ngayong umaga. Ito po ang napag-aralan po natin ngayon dito sa Philippians 2:5. Ito po ay nagsasabi sa atin na dapat tayong magsikap na maging katulad ni Kristo sa ating mga iniisip at nararamdaman. Hindi lang ito basta payo, kundi isang panawagan para sa atin ng pagbabago sa ating buhay. Ito po ay dahil si Kristo, bagamat siya ay Diyos, ay nagpakababa at naglingkod sa atin. Sa tulong ng Espiritu Santo, mas mauunawaan natin ang paraan ng pag-iisip ni Kristo na nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa hinaharap at nagpapabuti sa relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Ipinapakita nito sa atin kung sino ang Diyos, ano ang inaasahan natin sa kaharian ng Diyos, at ito ay ang buhay na walang hanggan. Makakamtan lang po natin lahat ito kung tayo ay patuloy na mananahan sa presensya ng ating Panginoon at ating pakakainin ng ating banal na espiritu, kagaya ng physical na ating katawan na kumakain ng mga pagkain upang lumakas, upang maging alerto tayo sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Ganun din po ang banal na espiritu. Dapat din po natin siyang alagaan, pakainin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Nang sa ganun ay yung espiritu natin ay maging active din. Lahat ng
gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon, kagaya nitong pagpapakumbabang ito ay magagawa natin. Napakahirap pong gawin ito kung ang sarili lang natin, ang sariling kaisipan, sariling pagpapasya lang natin ang ating gagawin at wala ang tulong ng banal na Espiritu, sapagkat ito pong pagpapakumbabang ito ay isa sa pinakamahirap na gawin kung wala ka sa Panginoon. Pero kung nasa Panginoon ka, magagawa mo ito sa tulong ng ng banal na Espiritu na nananahan sa iyo. At tayo ay makakasama ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggang kung tayo ay magiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo magiging, hindi naman yung kagayang-kagaya, nagagabayan tayo, nabibigyan tayo ng karunungan, nabibigyan tayo ng awareness sa lahat ng ating mga ginagawa. At ang ating mga ginagawa, hindi natin napapansin na ang ating mga ginagawa sa pang-araw-araw ay naayon na sa presensya ng Panginoon. Ang nakakapansin po noon ay yung mga nakapaligid sa atin. Kasi yung mga nakapaligid sa atin, sila po ang mas nakakakilala sa atin noong una nang wala pa tayo sa Panginoon. Versus nasa Panginoon na tayo. Sila po ang nakakakita ng lahat ng pagbabago sa atin. Although nakikita din natin sa ating sarili, pero sila ang mas nakakakita sa atin. Sila ang nakakabasa. Sabi nga po, tayo ang walking Bible ng ibang tao. Kaya patuloy po tayong magpakita ng magpakita ng halimbawa, mabuting halimbawa sa ating kapwa, at nang sa ganon ay matularan nila, sapagkat ang makikita nila ay ang ating Panginoong Hesukristo. At saka kung tayo man ay i-complement ng ibang tao na nagbago ka na, ganyan, ilagi po nating ituro sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon po talaga ang nagbabago sa atin at hindi po kaya yung baguhin ng tao. Huwag natin kunin ang glory. Yeah. Ituro natin sa Panginoon ang nararapat na glory para sa Kanya, ang nararapat na parangal, papuri para sa ating Panginoon, at hindi po natin akuin sa sarili natin dahil wala pong magagawa ang sarili natin. Ayun lamang po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon. Magbasa tayo ng Bible, umattend tayo sa mga Bible study, at ito mga ginagawa po natin, ito pagkain po ito ng banal na Espiritu natin. So yun lamang po, maraming salamat po. God bless po. Amen. So, ngayon naman po tayo ay dadako sa ating mga kapatid online at batiin din natin. At tayo po pinangunahan ni Nanay Gori diyan sa Bulacan Chaong, no? At sinundan po tayo ni Nay Winnie Patual mula naman sa Villa Escudero. Yan, God's morning mga kapatid. At syempre, magkakapatid po ito. Pati si Ate Marta. Yan. Yung Ate Marta Artillaga. Yan, magkakapatid na sa Bulacan. Medyo hindi ko lang alam kung gaano sila katagal magkakapatid. Pero ang alam ko since birth. Okay? Yan. At kasama rin natin si Ate Cindy dyan sa Pampanga. Yan. God's morning. Yan. Ayan, kagalingan sa karamdaman ng lahat. Yan, talagang full package na Gloria. Lahat na. Yan, at si Kuya George Pios mula naman po sa Bacolod City. Yan, kasama rin po natin ang Pios family. At yan, eto, pagbati ni Naywinis Andal family, Patual, Dalangin family, kagalingan ni Lucky at kalakasan ni Kali. Yan. Pagbati rin ni Naywini kay sa Artillaga Silang family. Yan. Ito si Ate Marta, sabi dito, Panginoon Jesucristo, ingatan niyo po ang mga kababayan na madadaanan ng bagyo. Ingatan niyo din po ang bawat isa. Salamat po. Amen. Yan. Getgano Mercado family, salamat po Naywini. Yan. At yan.
iingat sa mga pamangkin na sa malayong bansa. Sabi ni Nay Gori. Yan, ni Nay Winnie naman, Malasmas, Bombani family. Yan. At kasama rin natin siyempre ang Azucena Tanyo family. Yan, sa panguna ni Ate Carmeline. Yan. At ito, pag sabi ni Nanay Gori, pag-iingat sa lahat. Yan. Ito si Nay Winnie, Artillaga Alejandrino family. Yan. God's morning po. Yan, kasama rin natin ngayon si Pastora Pe, no? At patiin natin ang Andal Artillaga family. Yan, kasama po rin natin. Pagbati ni Nay Winnie, Nonoso Talavera family, Villegas family. Yan. Lubos na kagalingan ni Kuya Chris Artillaga. Yan. At kasama rin natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado family. God's morning. Yan. Ito sabi ni Ate Gloria, Lord, nagtitiwala po kami sa kapangyarihan mo sa darating na sama ng panahon. Lusawin mo po ang hindi makapinsala sa lahat ang mga anak mo. Thank you, Lord. Amen. Yan. Okay. Pagbati sa lahat ng family. Sabi din ni Gloria. Yan. Amen. Pag-iingat po sa mga magkapatid. Casey and Kyle Mercado. Amen. Yan. Kalakasan ni Tip and baby Sebastian. Yes. Ganun na rin ang lahat ng mga baby natin kay Catherine at baby niya. Sino pa? Si Angel at ang kanyang baby. Mga baby. Yan. Yan. Salamat din sa kagalingan ni Chakina. Yan. Okay. Lord, bigyan mo po ng karunungan ang mga batang magpaparaktis ng sayaw para sa nalalapit na anniversary. Yan. Amen. At yan, siyempre kasama rin natin ang ating kapatid, si Sister Maria Bonalos. Yan, kasama rin natin. At mula sa bayan ng Liliw, si Nay Edna Arocena. Okay. Okay. Yan. Praise God po. Blessed God morning. Yan naman po. Ay, kagalingan ni Irene Artillaga. Lord, pinapaubaya ang pagbabago ng bansa at marami pang bansa na nagtitiwala sa iyo. Amen. Okay. Yan. Sabi nga ni Nay Winnie, Lord, I will follow you. Yan. Okay. Yan. Okay, Lord, loobin mo na lumihis ang bagyo. Amen. Okay, purihin ng Diyos. Okay, that's all mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos na ito. No? Tayo po ay mananalangin. Tayo manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa muling araw na ito na ipinagkaloob mo. Isang umagang kay ganda na nagbibigay ng pangako at ng iyong gabay para sa lahat. Salamat, Panginoon, sa talatang ito na ipinagkaloob mo sa Philippians 2 verse 5, Lord, the mind of Christ, Lord, na nagpapaalala sa amin ng pagkakaloob mo ng pagbabago sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng kababaang loob at patuloy na kalakasan na nagmumula lang sa iyo. Patuloy mo po kaming gabayan sa lahat ng oras at pagkakataon, sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. At patuloy din namin idinadalangin ang bansang ito, Panginoon, na tumaraan sa bagyo, Lord, at patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng banta, lalo na sa mga kapatid naming lumulubog dahil sa mga katawalian ng mga kawani ng gobyerno na hindi tumupad sa kanilang tungkulin at pansarili lamang ang kanilang iniisip. Pandalangin po namin, Panginoon, ay patuloy mong pagkilos ng pagbabago at patuloy na dalangin namin na sabi nga po sa iyong salita, Panginoon, maliban ang mga taong ito ay manumbalik sa iyo, Lord. They need repentance, Lord, sa buhay ng mga kawani na itinalaga, Panginoon, sa bansang ito. Kaya kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasakop sa iyong kabutihan,
Itamaan nyo rin po ang aming puso at huwag puna ng galit at puot sa mga tao, Panginoon. At pagkos, Panginoon, bigyan nyo kami, Panginoon, ng kababaang loob na patuloy na magtiwala sa iyong kabutihan. At patuloy na idinadalangin din namin ang aming mga kapatid na may karamdaman na patuloy nyo po silang bigyan ng lakas at naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan. Salamat po sa lahat ng ito at sa amin pong mga kapatid na dumadaan sa mga problema. Lord, ang dalangin po namin ay pagkalooban nyo rin po, Panginoon, ng lakas na nagmumula lamang sa iyo. Muli, Panginoon, sa umagang ito at sa mga practice na gagawin po namin sa anniversary ng iyong iglesia dito sa Purposeful Life, O Lord. Sa October 12, O Lord, ang aming pong patuloy na dalangin, ikaw po mapapurihan at dalangin po namin ang iyong presensya lamang ang aming maranasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Sa darating na anniversary ito sa October 12, your will be done, Lord. Maraming salamat sa lahat ng iyong patnubay sa iyong gabay. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan sa lahat ng ito. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.